Hi, kumusta ka kapatid? Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin ito sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Baka matagal mo nang hindi naririnig yan. Baka ilang taon na, ilang buwan, ilang linggo, ilang gabi mo nang iniiyak sa dilim ang tanong na, mahalaga pa ba ako? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso. Ngayong araw na ito, balikan natin ang simula. Dahil minsan, para maunawaan mo kung gaano kakalaga, kailangan mong bumalik sa pinanggalingan mo, sa paglikha, sa Genesis. Sa unang araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang liwanag. Ito ang sinasabi sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Pansinin mo, wala pang kahit ano noon. Wala pang araw, buwan, halaman, hayop. Pero ang una niyang nilikha, liwanag. Dahil alam ng Diyos, hindi mo pwedeng makita ang ganda kung madilim. Hindi mo pwedeng mahanap ang daan kung walang ilaw. At alam mo ba, kahit gaano kadilim ang pinagdadaanan mo ngayon, kayang magsabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At pagkakaroon nga, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang animong kadiliman. Ayon sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 5. Pangalawang araw ng nilikha ay ang kalangitan. Ayon sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Magulo ang tubig noon, walang direksyon. Pero nilikha ng Diyos ang kalangitan para paghiwalayin ang kaguluhan. Kaya kung ang buhay mo ngayon ay parang sabog, gulo, walang direksyon, tandaan mo ito. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat para lapitan siya. Siya ang mag-aayos ng gulo mo. Kung hahayaan mong pumasok siya sa buhay mo. Ayon sa aklat ng unang Korinto chapter 14 verse 33, Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kaayusan. Sa pangatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa, dagat, halaman. At mababasa yan sa aklat ng Genesis chapter 1, verse 9 hanggang verse 13. Sa araw na ito, nilikha ng Diyos ang mga bagay na magbibigay suporta sa buhay mo. Pagkain, hangin, tirahan. At alam mo ang nakakagulat? Hindi ka palikha noon, pero lahat ng kailangan mo, inihanda na niya. Ganyan magmahal ang Diyos. Hindi lang siya nagmamahal kapag may nagagawa ka, minahal ka niya bago ka pa man matutong magmahal. Bago ka pa isilang, kilala na kita. Ayon sa aklat ng Jeremiah chapter 1, verse 5. Sa pang-apat na araw ay nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin. Mababasa yan sa talata ng Genesis, chapter 1, verse 14 hanggang verse 19. Ang liwanag ay nandyan na, pero binigyan pa tayo ng Diyos ng mga palatandaan ng panahon. May araw para sa umaga at may buwan para sa gabi. Kaya kung pakiramdam mo ay late ka na sa buhay, o parang ang tagal dumating nang hinihintay mong breakthrough, tandaan mo ito.
Hindi ka nahuhuli, nasa tamang oras ka ng Diyos. Sa takdang panahon, hindi ako magpapaliban. Yan ang sinasabi sa aklat ng Habakuk chapter 2 verse 3. Sa ikalimang araw ay nilikha ng Diyos ang ibon at mga nilalang sa tubig. Yan ay mababasa sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 20 hanggang verse 23. Ang mga ibon ay nilikha para lumipad. Ang mga isda ay nilikha para lumangoy. Ikaw ay nilikha ka para magmahal, sumamba, at sumunod. Kung may bumubulong sa iyo na wala kang silbi, iyan ay isang malaking kasinungalingan. Dahil kung walang silbi ang buhay mo, hindi ka sana nilikha ng Diyos. Tayo ay kanyang gawa. Nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yan ang sinasabi ng aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10. Pang-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang hayop at ang tao. Yan ay mababasa sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 24 hanggang verse 31. Sa 6 na araw ng paglalang, isa lang ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi ang leon, hindi ang elepante, hindi ang bituin, kundi ikaw. Hindi ka nilikha para lang mabuhay, nilalang ka upang ipakita ang pagmamahal at presensya ng Diyos sa mundo. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Yan ay nakatalata sa Genesis chapter 1 verse 27. Kaya kapag may nagsabi sa iyo na wala kang kwenta, kapag nararamdaman mong hindi ka na mahalaga, tandaan mo, ikaw ay ginawa sa imahe ng Diyos. Sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos. Yan ay mabasa sa Genesis chapter 2, verse 1 hanggang verse 3. Sa ikapitong araw ng pagpapahinga ng Diyos, ito ay kanyang ginawa hindi dahil napagod siya, kundi dahil natapos na ang lahat. Nasiyahan siya, natuwa siya, at alam mo kung bakit? Dahil nandoon ka na, nilalang ka, minahal ka, pinaghandaan ka, at sinabi niyang mabuti ito. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalaala na ako ay mahalaga sa iyo. Patawarin mo ako sa mga panahong nalilimutan ko ang aking halaga. Punuin mo po ang puso ko ng iyong presensya. Tulungan mo akong tumingin muli sa simula, kung saan ako ay tinrato mong espesyal. Salamat, Panginoon, dahil hindi nagbabago ang iyong pag-ibig. Amen. Ito ang iyong faith fuel na kapatid. Ang araw-araw na paalala na mahal ka ng Diyos. Kung natouch ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-share ito sa isang kaibigan nang kailangan din ng paalaalang ito. Hanggang sa muli, panatilihin natin ang apoy ng ating pananampalataya. God bless you.